Ano ba meron dito kina Garma at saka Leonardo? Kasi hindi naman 'to yung first time na nadikit yung pangalan nila sa ganitong pagpatay, no? Pati rin po sa pagpatay ng 3 Chinese sa Davao Penal Farm. Ano ba Yes, meron sa kanilang dalawa? Bakit parang during napaka-brazen nila? the kasi itong si Garma, matagal po na-assign yan. Pulis yan eh. Then she was assigned to Davao. Then matagal po talaga sa Davao. And then itong si Colonel Leonardo was also assigned as the Regional Director of CIDG. Doon na po sila nagkakilala and doon na po ika ngang nagkasama sila sa mga operations. In fact, alam mo naman yun na magkasama sila doon sa operation tong pagpatay doon sa 3 Chinese drug lord. Hindi po ba? Yung pangalan din ni Colonel Leonardo at saka Colonel Garma ang lumalabas ng mga mastermind doon sa pagpatay. So ito, pangalawa na po ito na magkasama na naman sila. So they really come a long way, no? Matagal na sila sa mga operations na mga ganito. Pero bakit parang napaka-brazen nila? Anong meron sa kanila to do all these things, allegedly? Well, accordingly, these two persons are very close to the powers that be during the past administration. Yun ang nakuha po nating administration. In fact, makikita mo naman, it can be proven, no? Si Colonel Garma, uh, bata pa siya. 10 years before his retirement, nag-retire na. Because she knew that she will be appointed as PCSO chief. Eh, sino ba nag-a-appoint sa PCSO chief? And then si Colonel Leonardo naman, sino ba nag-appoint? O when was he appointed as commissioner, hindi ba? So you will see already the closeness of the two to the previous administration. In particular, President Duterte. Yes, of course, he's the appointing authority. Kasi yun nga yung parting shot nyo kahapon, pagkatapos, bago matapos yung pagtatanong nyo, you describe Rina Garma. Kasi pag tinignan ng mga ordinary observer, babae, minsan umiiyak pa dun sa pagdinig, no? Pero yung portrayal nyo, can you talk about that? On how you Well, see Rina Garma? There is already a pattern eh. Noong 2016, very clear doon sa testimony. Tatlong testimony yun. O apat na pala. Kasama na si Colonel Padilla. All of their statement corroborated of what happened in the Davao Penal Colony, no? Lahat ay tinuturo si Garma. Si Garma ang ikangang direct paano gagawin yung pagpatay ng Chinese drug lord. So, she was a principal doon sa killing doon sa tatlong Chinese drug lord. That was in 2016. Then in 2018, she was assigned in Cebu City as Chief of Police. And then, nung last two hearings namin, pumunta po si Tommy Smenya. And then, sa testimony po niya, sinabi niya na nung si Colonel Garma ang na-assign doon sa Cebu City, tumaas po ang killings doon, especially in the war of drugs, no? 198 persons po that is recorded sa public records ang namatay nung panahon ni si Chief of Police si Colonel Garma. And then sa testimonya naman ni Mayor Tommy Smenya, ang tinuturo niya na mastermind doon sa mga pagpatay, although he doesn't have any evidence, si Garma. And he is very sure talaga na si Garma. And then, yung pangatlong beses ito, lumabas na naman yung kay Barayuga. So, that is why I said that kahit na babae siya, she's a woman, but in the guise in sheep's clothing, but really, she is really a ruthless killer. Yun ang sinabi ko. Because how can you sleep at night when in fact you have already killed several persons? No? So, talagang killer talaga. And to be clear, allegedly pa rin naman lahat ito, no? Pero bakit niya nagawa lahat ito under the previous administration? Clearly, was it because she was close to the president? Well, alam naman nun ninyo, yung AGK natin na
sa official records, yung namatay po during past administration were 6,000 persons, no? Pero sa tali naman po ng non-government organizations, marami yung non-government organizations na nag-record po based doon sa mga official reports from newspapers, from articles, present po nila, may mga pangalan po sila, may mga address sila, nagtatali po ng 20,000 katao. So, it was really sabi nga natin, war in drugs, no? And Garma was in the center of it. Okay. Yung sa, kasi I was trying to look at the profile of the people whose killings are allegedly masterminded by Colonel Garma. Yung sa Davao, 3 Chinese drug lords. Pero ito, si Attorney Barayuga, PCSO Secretary. Lumalabas ba rito na nagamit itong war on drugs to exact personal vendetta or to go after personal enemies? Yes, Parang ganun po correct. ba lumalabas Kasi dito? tinanong natin ng PIDEA kagabi, no? Initially, doon sa dalawang listahan ng narco list, the name of Wesley Barayuga never appeared. Doon sa pangatlong listahan, lumabas na yung pangalan ni Wesley Barayuga. But then, lumabas yung pangalan ni Wesley Barayuga, namatay na siya. So Mm. makikita mo na nilagay lang doon ang pangalan niya para to justify. And then yun din po ang testimonya ni Colonel Mendoza kahapon. Ang testimonyo ni Colonel Mendoza, kaya nga siya lumabas, kasi ngayon, na-realize niya na inosente pala si um, Wesley Barayuga. Nagamit lang sila, pinalabas ni Colonel Leonardo na involved ito sa drugs, hindi pala. In fact, mabait na tao ito. You know what? He's a very simple person. Alam mo naman, pag nagtrabaho sa gobyerno, mayroon na tayong mga ikangang mga trappings of luxuries, no? Mm. Pero si Wesley Barriuga, even though he was already a corporate board secretary, nagko-commute lang yan, public transportation. Mm. Matino. Napakasimpleng tao po yun, matinong tao yan. At saka kahit na yung mga mista niya sa PMA Class 83 will vouch for his integrity as a person. So, I do not believe, kahit na yung PDEA, sinabi nila, lumabas yung pangalan ni Wesley Barriuga, patay na siya. Nung Mm. buhay pa siya, wala namang lumalabas. Mm. So, it was an afterthought, ika nga, kung sa English pa. Nung natapos yung pagkapatay kanya, para ma-justify nga na pinaratang siya na siya isang taong involved sa drug operations. Pero even din congressman, 'di ba? Assuming na involved nga siya sa illegal drugs, hindi pa rin ayun yung tamang paraan. Ito kung mga ganitong operation to liquidate them. Kasi ang mali dyan, two fronts, 'di ba? Inosente, pinatay, pero kahit yung mga involved sa drugs, hindi rin dinaan sa due process. Basically, dalawa yung na-biktima twice over itong si Attorney Barayuga. Parang yun na lumalabas po, 'di ba? Yes, kasi pinatay na nga siya ng walang kasalanan, meron pang paratang na yun ang pinakamasakit sa pamilya nila, may paratang pa na siya involved sa drugs. Ayun nga, yun na nga, bali dalawang pagkakasala ng itong mga tao ang ginawa sa pamilya ni Wesley Barriuga. Doon po sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords dun sa Davao Prison. 'Di ba, umamin yung isang prison official, nag-congratulate pa sa kanya si then President Rodrigo Duterte. Malinaw na po ba sa Ini, inyo kung siya yung mastermind, si Duterte mismo? well, yan, ika nga, based on the affidavit of Colonel Padilla. Mm. Nung unang affidavit niya, hindi niya sinabi yon. Pero doon sa affidavit nung PDL Leopoldo Tan, yung pumatay, Mm. kasi nung pagkapatay nila, pumunta si Leonardo, si Colonel Padilla, pinusasan po yung dalawang pumatay. Nung palakad na sila papuntang opisina,
Kasi siyempre may pinatay sila doon, aarestuhin sila. Although nasa loob na sila ng balagkuan, may pinatay na naman sila, may kaso na naman sila kaya aarestuhan. Nung Mm. pagpalakad na sila papunta sa opisina, nadinig ni Leopoldo Tan tumawag ang former president, and then pagkatapos ng tawag, sinabi din ni Colonel Padilla na sa mga tao niya na tumawag si Presidente, kino-congratulates tayo. So, initially, dun sa first affidavit niya, hindi niya sinabi yon. Ngayon, nung kinontempt na siya, nagbago na naman siya ng affidavit, nag-submit ng supplemental affidavit. Doon, nagsabi na siya ng totoo na totoo nga yung sinabi ni Leopoldo Tan.